Ilang taon nang ginagawa yan eh. Akala ngayon tama. Taon-taon na nga naman. Taon-taon ganun. Pero kapag sinuri mo yan, wala sa saligang batas yung bicameral conference eh. Ganun ba? Diyan nga nagkakalutuan eh. Kaya nga biglang lumitaw yung akap dyan eh. Yung sinasabi ko sa iyo eh. Oo, kaya tuloy yung pagkakasabi mo sa ganang mamaya, akala mo. Pero kinakailangan sa saganang mamamaya. Di ba? Opo. Dahil dyan, nagkakautang-utang tuloy tayo. Magkano na bang ating utang ngayon? Ewan ko Outstanding dun debt? sa mukhang mas bagay yung hawak ni Kong Dante. Kasi sa akin, as of October pa to, Kong, 2024, 16.02 trillion pesos. Hindi, itong naibigay sa akin ito, ang outstanding debt natin, 17.4 trillion pesos. Ang nakakatakot dito, kasi alam mo sa mga economic managers natin dyan, ang binabantayan mo rito yung standard threshold ng fiscal prudence. Okay, opo. Ang standard threshold ng fiscal prudence o yung tinatawag na debt to GDP ratio, 60%. Ibig sabihin, kung hindi lumalampas doon, Nako. medyo Okay pa. manageable ang economy mo. Mukhang lagpas na to. Di ba? Ang ating taya ng gross domestic product for 2025, 28.6 trillion. Nakompute ko ito sapagkat ang ating budget na 6.2 trillion, sabi ng mga nag-present ng budget, is 22.1% ng ating GDP. So madali mong makuha, ang gagawin mo lang 6.325 trillion divided by 22.1%. Ang lalabas 28.6 trillion. So 17.4 trillion divided by 28.6, 60.8 trillion. Sa makatid, lumagpas na siya ng 0.8. Malaking ano ito, malaking impact nito. Ito yung binabantayan eh. Standard ito na threshold. Opo. Hindi prudent ang pagbabanat mo ng fiscal mechanism mo pagka lumampas ka rito. No, kinakailangan bantayan mo yung outstanding debt. Nako, dapat pala mapababa natin yan, Kong. Pero sabi nga natin, mukhang sa taong ito, Paano mong mapapababa? Sinasabi ko na nga sa'yo, ang deficit mo 1.5 trillion. Gumagasta ka ng 125 billion per month. Hindi, umuutang ka, ibig ko sabihin. Umuutang ka nga po, uutang Kaya tayo. nga, ang gusto mo, dapat na mangyari rito, palakihin natin yung kolekta ng tax natin. Yan, opo. Pagkatapos, ay talagang i-monitor mo kung kinakailangan bantayan mo yung mga GOCCs, lalo na yung nagkukunwang nalulugi. Nako. Para sa ganun makita mo talaga yung kita, yung tax revenues mo, para ngayon madagdagan lalo ng yung non-tax revenue mo. Ang mangyayari, manu-neutralize mo yung deficit. Malay mo, ang deficit mo hanggang sa napapababa mo, hanggang sa mawala na. Dito, hindi ganun ang nangyayari. Nako, lalo sa report. Papalaki ng papalaki. Sa report ngayon ko, mukhang sa administrasyong ito, hindi umabot doon sa kanilang target kada taon ang BIR. Sa tinatarget nilang collection kada taon ko, wala pa sa kasaysayan na na-hit nila ang kanilang target. Parang sinasabi mo, maraming katiwalian sa BIR dyan. Ewan ko, baka naman di siya nangungulekta ko. Sana mangulekta sila ng mangulekta para Kaya efficiente kapag hindi ka nangulekta na sang-ayon doon sa tuntunin at pinababayaan mo ka, katiwalian yun dyan. Yun lang. Di ba, halimbawa, pinrepair yung report. Opo. Ito yung babayaran mo, pero gusto mo bang mabawasan yan? Aba? Gusto mo, i-recompute natin ito. Pero ito, ibibigay mo na lang sa ganito. Gusto kong bayaran 50% na lang yan. Parang gano'n. For the boys kanila. Ganun ba? Katiwalian yun. Di ba? Malinaw po yun. Kaya nga sa Biblia, napatala na yung mga manlilingin ng buwis. Galit na galit ang mga mamamayan. Nung araw, Doon pa lang, panahon pa ng Biblia. Nung araw, masasamang tao kasi tingin sa kanila. Biblical times pa eh. Masama na yung impresyon eh. Hindi, ako naman naniniwala kung magiging epesyente lang. Sabi na natin yung sa porsyento, yung ginawa nila maganda-ganda, baka ma-hit natin yan kung baka sumobra pa tayo sa target. Magagawa ito, magagawa. Nasa political will lang yan. Magagawa yan.
Sabi ko nga kanina kay Nelson, ang kita mo lang, 20 mil lang, Nelson. Opo. Pag-usapin mo na yung asawa mo na medyo Biglang lumagpas doon. higpit-higpitan na natin muna yung sinturon. Di ba pala, meron naman tayong kasabihan na gano'n eh. Totoo po. Ha? Ano na yung ang kasabihan dyan? Kapag ka may ang kumot, Oo. higpitan ng sunturon. Matutong mamaluktot. Di ba? Talagang kung kinakailangan kang magsakripisyo, bakit ka naman gagasta lagpas doon sa alam mong kikitain? Pahirapan mo lang ang sarili mo. Hindi ako naman kung, Utang ka na ng utang, hindi ba? hindi ako naman kung naniniwala kung magiging episyente nga, ang BOC mo, GOCC, tapos At BIR, bakit naman hindi pwedeng maging episyente? dapat nga po kung maging episyente para ma-hit natin yung target na gusto ng ating pamahalaan. Mai-hit mo yung target, ibig sabihin, hanggang sa dumating ang panahon, hindi na tayo Oh, mangungutang. hindi na. Yun ang pinakamaganda. Di bababa itong debt to GDP ratio na yun. Halimbawa, imbes na 16, naging 58. Di maganda. Ayun. Oho. Kung yung tungkol sa importation, halimbawa ay nakadepende ka sa imported products, mga agricultural products. So pagka imported ka na imported, mababa ang production, ano ang contribution niyan dyan sa utang natin? Hindi nga tayo makakautang kasi yung ating pambayad ng utang kasi dollar yun eh. Opo. Nagagamit mo sa pag-importa. Oo. Sa hirap na hirap kang Lalo magbayad. tayong mahihirapan. Kaya nga mabuti meron tayong OFWs na siya palaging nagliligtas sa atin eh. Oho. Oo nga. Yun na lang, kung wala siguro tayong exported labor, Opo. Oho. Ayun na nga. kaya siguro dapat Ang kalakal natin, bawat mamamayan isang OFW, ipagtayo natin ng monumento kahit na Oo. Totoo, no? Kasi ang kalakal nga natin kung mamamayan natin eh. Di ba? Yun ang masakit na kalakal katotohanan. kasi natin, yung, pati yung ating, meron tayong trade deficit eh. Ang ating export, 10 piso lang halimbawa. Ang import natin, 30. Hindi balance eh. Yung balance of trade mo, hindi mabuti. Ganito yung nangyayari. Hindi ko, ang isa sa mga pambawi naman daw nila dyan, meron naman tayong mga taripa, gaya nung rice tarification law. Yung nakukolekta natin dyan pandirektang tulong sa mga nasa agricultural sector, Kong. Nagpunta na ba kayo sa farm ko, nakagaya ng inyong pangako? Hindi pa nga po, Kong. Ang ating nga panawagan, baka may nakikinig ngayon sa ating palatuntunan sa ganang mamamayan. Nakala ko ba tinawagan mo yung mga... Kasi si Briggs, Si Briggs, coordinator nung farm cooperative. Ganun. Hindi tawagin mo yung kahit na siguro 10 lang. Mga Mga pangalan para nakatanggap ng di ba? para malaman natin kung regular na nakatatanggap Oo, yan. nung pangako nung tarification law. Oho. Ang natatanggap daw nila mga binhi, kaya lang hindi rin kompleto. Binhi Eh, ako, hindi lang naman binhi kasi apat yata eh. May binhi, merong serbisyo, merong farm implements. Ayun ganyan. nga. Kulang nga po. Sa mga magsasaka naman, sa mga mangingisda naman natin, yung libreng krudo. Kasama ba sa taripa? Naku. Na binibigay. Ay, nako. So, paano ko? Kung ganyan taon-taon, tapos ang ating leader ng pamahalaan ay nag-aaway-away, edi lalong mamumroblema itong ating bansa. Lalo tayong mababaw sa Yun utang. nga yung mensahe na gusto nating anong tawag doon? Ipahayag. Ipahayag. Pinahayag na natin eh. Yun ang pinaka-mensahe. That was the message that we sent across the nation. Na malaki ang problema, hindi natin matutugunan ito, hindi natin malulutas ito kung hindi tayo magkakasundo-sundo upang hanapin ang kapayapaan. Kasi ang umpisa, pagkakaisa eh. Totoo po. Hindi mo mahanap ang kapayapaan pag hindi nagkaisa. Kaya napaka-importante ng pagkakaisa eh. Opo. Una, pinakita ng Iglesia ni Cristo ang pagkakaisa. Isang salita lang. Nakita siguro nila kung paano. Nandun eh. Kailangan kopyahin nila yun. Payapa ba? Pagka sa iba siguro mga rally, kung sino-sino nagsasalita, kung sino lang may gusto, ikaw naman. Tama. Tayo ba ganun? Hindi. Hindi ho. Kaya ang ganda nga sinabi, ang binanggit na united we stand at divided we fall. Kaya dapat talagang mag-unite tayo para tumindig at ang pagkakatindig natin. Very, very relevant yung kasabihan na yun eh. Opo, Kong. United we stand, divided we fall. Nagkakawatak-watak tayo. Anong mangyayari sa ating bansa?
Oho. Napakasimple ng mensahe. Yun po ang i-deliver sa inyo. Pakalimiin po nating mabuti. Ayaw ko lang, ba't mayroon pang iba, ayaw talagang, yun bang simpleng paliwanag, yun, ba't iba hindi maintindihan, ano? Hindi, naiintindihan nila dyan. Pero nag-iisip pa rin pangontra eh. Ang tawag doon, MEMA, di ba? May mahubat, may masabi na lang. Ay, nako. Teka lang, sabi naman nila, baka naman pwede na maglubag ang loob ninyo. Tinanggal na namin yung yung chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Saldi ko. Oo. O, tatanong kita, Nelson. Oho. Nagpagawa ka ng bahay. Aha. Nagawa naman, pero nakita mo, May ano pa naman klase may diferensya. pagkakagawa ng bahay? Tinanggal mo ngayon yung kontraktor. Tinanggal mo lang. Oho. Oo, ang pangit ng ayan. gawa mo, tatanggalin kita. Oo, tinanggal mo. Ano ngayon? Nagawa ba yung bahay mo? Hindi rin. Ganun Ang pinag-usapan natin yung budget eh. Tapos na. Yung bahay, ito yung budget. Ang pagkakagawa ng budget, ito. Papunta na naman tayo sa pagkakautang ng pagkakalaki-laki. Kung ano-anong nilagay, may akap na wala naman doon sa NEP, wala doon sa GAB, bigla na lang nagkaroon ng akap. Akap. Oho. O, election year ngayon. Tapos sasabihin ng DBM at saka ng DSWD. Huwag po kayong mag-alala. Yan pong paggasta ng akap na yan, ng pondo na yan, Opo. yan po ay dadaan sa butas ng karayom. Ay, talaga naman, oho. Bawal anyang banner, bawal ang ganito kung ito anyay maaprubahan. O, ikaw na magpaliwanag nun, Nelson. Totoo ba yun? Kaya nga akap kong Pag-aakap ka ba sa butas ka ng karayom dumadaan? Diba? Akap dire-diretso yun. Si Fernando po Jr. lang lumusot kahit sa butas ng karayom. Oo, kasi kung ginawa nila yan, dapat may rules na muna bago yun na-approbahan, Hindi, di ba? nasabi mo yung karayom din, yung butas ng karayom. Kapo. Kung ang gagawin nating paghalimbawa ay yung mga taong may kinalaman sa paggawa ng budget na yan, Oho. mabuti pa kanyang kamelyo eh. Makapapasok sa butas ng karayom na yun, pero kayo lahat. Ha? Mahirap. Kahit butas na malaki. Paliwanag mo yun. Hindi, pero ako naman, Kong, sana, kakilala nyo rin naman si dating congressman at ngayon DSWD Secretary Rex Gatchalian, sana naman ay huwag siyang Hindi nga siya mapagamit. yung magpapatupad ng sana man lang kung siya mismo. Hindi nakalagay sa ahensya Oo. Oh. Di ba sabi ipauubayan ito sa DSWD? Sa mga social workers daw po nila? Nakalutang Oo. Kasi ang mga social workers daw ay Ano ang garantiya Oho. na yung guideline, yung butas ng karayom ay talagang gagawin na pagkali. Kasi baka magagawa ng karayom na pati truck makakadaan doon eh. Opo. Ha? Pati kalabaw pwedeng dumaan doon. Hindi naman sinabi kung gaano kalaki o kaliit ang butas ng karayom. Oho. Oh, halimbawa nakagawa na. Ano naman ang ating guarantee? Anong garantiya na ipatutupad naman Na na talagang doon sa butas ng karayom dadaan? Anong garantiya mo? Wala. Sa maraming pagkakataon na nakita Statement ko lang na, nila. Nauna na kasing naipatupad dito dyan, di ba? Oho. panahon ng eleksyon eh. Gagawa ng paraan para ngayon maisakatuparan yung pamamaraan na pagbibigay ng ayudang ito, na malaman ng tao na galing sa kanila yan, katapos-tapusan gusto nilang magpaboto. O maaari silang manalo din. Oho. Maaari silang manalo. Pero at the expense of poor governance. No, kasi sasabihin nila, binayaran na namin kayo, ha? Nako. O, bayad na kami sa inyo, hindi na kami magseservisyo. Nauna na yung bayad sa inyo, eh. Pag nanalo, babawi lahat yan, Kong. Di ba? Oo. Dapat sana, Oo. lalapit sila sa tao. Ang sasabihin nila ganito. Wala po kaming may papangako sa inyo sapagkat alam po ninyo, ang election po ay talagang hindi dapat nababahira ng kahit anong batik. Totoo po. Oo. Kaya wag po kayong umasa na kami magbibigay ng pera sa inyo. Ganyan sana ilapit nila. Gagawin na lamang po ganito. Mangungutang na lang po ako sa inyo ng utang na loob. Oho. Kung ako po iboboto ninyo, yan po ang babayaran ko po ay serbisyo at meron pa pong interest ng mas magandang serbisyo.
para sa inyo. Ganun sana eh. Ganun sana ang pagtuturing. Dapat maintindihan naman ng mabutante, tama yata yun, di ba? Oho. Uutangin niya, pero ang bayad niya serbisyo at meron namang interes na mas mabuti pang serbisyo. Well, sana kung ganyan na nga ang mga butante sa Pilipinas. Pero isang masakit na katotohanan, alam nyo naman, meron talagang mga butante na kung sino lang yung nakapag-aabot sa kanila, yun ang kanilang naaalaala. Noon yun. Pero ganun ba? huwag kang mawala ng pag-asa. Oho. Palagi ko unti-unting nabubuksan na yung kanilang mga kaisipan dyan. Ay, hari nawa kung ano ha? Unti-unting nakikita nila na hindi pwedeng manaig, hindi pwedeng magpatuloy ang ganitong sistema. Ang tingnan po natin, iisa lang po yung bansa natin. Kagaya ng isang mensaheng sinabi kahapon. Oho. Iisa lang ang bansa natin. Tama. At kinakailangan pagtulong-tulungan po natin, ipundar po natin ang ating bansa. Sapagkat ito ang mamanahin ng mga mahuhuli sa atin. Opo. Yung iiwanan natin. Yung kinabukasan Tama ng bansa. ba? Tama po yun, Kong. Oho. Yun po ang talagang tamang-tama na dapat matanim sa isip ng lahat ng mga butante, Kong. Ano, ha? Konting sakripisyo para sa future ng Pilipinas. Binigyan ka nga. Masaya ka lang isang araw o 2 araw. Pagkatapos ng 363 days, nakanganga ka? Yun ang masakit. Dalawa nga. Baka isang araw nga lang eh. Ilang araw ang isang taon dyan? 365 days. O hindi lang isang taon naman eh. Iuupo mo yan ng Iuupo mo yan kung congressman yan, tatlong taon mo yan. Kung senador yan, 6 na taon, opo. Maliligayahan ka lang ng isang araw. Sa loob ng 3 taon nakanganga ka o sa loob ng 6 na taon. Wala kang aasahan. Oho. Yun po yung pakaingatan po natin. Pakaisipin po ninyo. Basta't palagi po niyong iniisip yung ating bansa. Oho. Anyway, Nelson, kasi meron ng pag pinasok natin to, gaya nito, may mga pagbati, gusto si Kong ang bumati eh. Tayo naman, oo, tama. Ikaw na siguro, wala ka pa sinabi magmula kanina. Ikaw naman, Para sa'yo na yung bayad, di ko na kukunin. Meron pang kasunod na rally eh. Oo. Kong, ang request daw ito eh. Ano ha? Belated happy birthday kay ka Dominic Doms Mirhan. Yan. Happy viewing po sa misis niya kay Maylin, mga masugid na taga-subaybay ng SGM. Ba? Happy birthday, Ayla Dabo. Si Ayla to. Si Ayla, birthday na pala. Birthday pala niya ngayon, ha? Batang-bata, 45 years old na sa Ayla ngayon, ha? Happy viewing sa mga Duabe family at Alayo family na nanonood mula sa Solano, Nueva Vizcaya. Happy 27th wedding anniversary to ka Marco Mercado and Nurse Beth of Net25. O taga rito naman yan eh. Siya po. Happy first wedding anniversary po kay Froilan and Rachel Ann Tomali. Happy birthday to ka June Elited ng Binyan, Santa Rosa, Laguna. Happy birthday to Rosita Dekit. Happy birthday to Veronica Gray. Ba? Parang may nakasingit yung iba, hindi ko nasingil eh. Kapatid siguro ni yun yung Miss Universe natin, Gray. Opo. Gray Catriona. Catriona Gray. Oo. Oo nga, no? Ay, bihira lang yung mga yan eh. Kaya babating ko lang Opo. to. Bella Rampas, Marilu Flores, Jade Sales, Justin Huwat, Adel Solano, Romel Bermas, Aris Manalastas, mula kay Ray Ang. Eh, may 9 minutes pa tayo ah. Opo. Bakit nagbabati na kayo? Hindi po, Kong. Baka lang magkalimutan. Baka lang magkalimutan. Sigurado. Oo, si Kuya Johnny Ong. Ano, Kuya Johnny? At saka si Kuya Joel Hara dyan sa Nueva Vizcaya. Ano ha? At Kong ha, gusto rin pala nating magpasalamat. Alam, gaya na banggit nyo po kanina, Kong, dun ho sa National Rally for Peace, dapat tumalaman hindi lang po puro kaanib sa Iglesia ni Cristo yun, Kong ha, kundi marami po doon ang hindi rin kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang iba, mga may-ari ng kumpanya, dapat sila naniniwala na kung magkakaroon ng pagkakaisa sa ating bansa, kapayapaan, ang mga may-ari ng kumpanya ito, ang makikinabang din po sila ko ang kanilang negosyo. Ako Di mismo ba? nakita ko kasi andun ako sa isang hotel, siguro mga 2 kilometro mula dun sa grandstand. Opo. Makikita mo, wala naman sila. Nag-suit sila ng puti, pero wala yung Opo, tsaka wala yung nakatatak sa atin. tawag yung armband din lang po. Oo. Kaya alam ko, nakikisimpatiya sila, nakikisama sila, nakikiisa.
pero hindi sila kaanib. Opo. Oo, tsaka common, nakikilala nila, nakangiti sila. Kaya alam ko kasama sila eh. Ayun. Marami Meron din po ako nakita doon mga local official. Meron silang delegasyon, Kong, ha? May sariling delegasyon sila na hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo sapagkat naniniwala sila kung magkakaisa tayo, ang ating bansa, nagpadala din po sila ng mga delegasyon nila doon, Kong. Ano ha? Ayun. Meron akong nakita ko may mga taga Mindoro, napakarami Ayun, nila. opo. Isipin mo, napakalayo ng Mindoro. Oho. Meron pa nga Dito po. wala bang ano sa may bandang Visayas? Wala bang? Wala po. Ang bang Mindoro site area doon? po, Kong, dito sa atin. Pati Purillo Island, Kong. Alam niyo po, Purillo Island eh. So bakay pa ng barko, papunta lang dito sa Quirino Grandstand. Oho. Ganun po sila. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.